Usually po sa chapter 32 or per chapter, merong 2 grammar rule. So ito po yung grammar rules natin. Yung ito po. Tapos yung aso, oso. So ito po yung grammar natin. Ang objective ng chapter is to understand food. So puro pagkain ang chapter na ito. Tapos ang vocabs po ay puro pagkain din. So yan, favorite nating lahat, no? Puro pagkain. Okay, so dito po may mga audio din. So hanapin ko lang po yung audio. So dito naka-track 100. Okay. Ay, naglalaging po. Naglalag lang. Pero, padetsi! Kamsahamnida! Thank you so much po. Ready ko lang yung audio natin for the dialogue. So, per chapter po, meron po kayong conversation. So, ito, nakakatulong po ito sa listening. Kasi, of course, ang conversation po, may listening part ang EPS topic. Kung may audio po kayo ng libro, helpful din po ito sa listening part ng exam. Alright. So, dito po, bago po tayo mag-dialogue, basahin natin yung mga vocabs. So, after may mga vocabs din sila. Okay, so, ohi, 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 vocabs, vocabulary, ohi. And then, ito po ay 계절 음식. 계절 음식. So, yan, binabasa ni 선생님, no? Hindi ko po kayo maririnig, kaya huwag kayo mahiya. Gayahin nyo si 선생님 magbasa. 계절 음식. So, seasonal food. Alam natin sa Korea, may 4 seasons sila, no? Sa atin kasi, isang season lang. Or actually, 2 seasons, wet, dry. Sa Korea naman, they have spring, summer, autumn or fall, tsaka winter. So, 계절 음식, meron po silang pagkain na naka-ready lang siya sa certain season. Yan yung 계절 음식. So, ito meron po tayong 여름 음식. Wait, kita po ba? Baka kailangan kong i-zoom in ng konti. Jenny C, paano po mag-memorize ng vocabs? Either mag-flashcards po kayo or isulat nyo sa papel, tapos i-cover mo ng kamay mo, tapos kung matandaan nyo, i-practice nyo. Ganyan po mag-memorize ng vocabs. Okay, so i-zoom in ko lang po para mas kita nyo. Okay, so meron po tayong 여름 음식. So gayahin nyo lang si 선생님. 여름 음식. Summer, 여름 음식 food. 여름 음식. Tapos meron po tayong winter food naman. 겨울 음식. 겨울 음식. Winter, 겨울 음식 food. So ito po yung mga ibang pagkain sa summer at winter po. So meron tayong 삼계탕. 삼계탕. So, ito parang siyang nilaga. So, medyo clear broth, tapos chicken siya. Ay, tinola pala. Tinola. Mas malapit siya sa flavor ng tinola po, ng Filipino food. So, 삼계탕. So, ginseng chicken soup. So, 삼계탕. Next is 냉면. 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 So, ito myeon. Pag nakita niyo po yung may myeon, meaning po niya noodles. So, for sure, pag myeon, ang nakita nyo po, noodles ang ibig sabihin yan. Kaya ramyeon, ang instant noodles sa Korean language. Kasi myeon is noodles. So, ang naengmyeon naman, ang naeng, ibig sabihin nun ay malamig. Naengmyeon, naengmyeon. So, ang naengmyeon, cold noodles, cold buckwheat noodles. So, yung broth po niya ay malamig. Masarap po ito sa summer kasi nga ang init. So, gusto mo ng malamig na pagkain. So, meron po silang na naengmyeon. Actually, ang origin po nito ay galing sa north side ng Korea. So, very popular po ito sa north of Korea kasi nga sobrang lamig din sa Korea, kaya malamig din ang noodles. So, North Korea, meron po silang naengmyeon. Very popular doon. Tapos, kongguksu. Kongguksu. So, ito po, noodles in cold soybean soup. So, kong, yan po yung mga beans. So, soybean. Kongguksu. Guksu, pag guksu, yan po yung may soup. Tapos, patbingsu. 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 Pat, yan po yung red bean. Tapos, bingsu, yan yung may yellow, tsaka milk. Ito, malapit sa halo-halo sa Philippines. So, double-checking lang po ako. Nagba-back and forth ako sa Facebook Live tsaka sa slides kasi dinadouble-check ko palagi, hindi tayo na-disconnect. Effective po, ma'am, na i-record yung vocabularies, then pakinggan lagi? Yes po. Yes, for sure po. Helpful din po talaga na may audio din kayo.
Alright. So, yan po yung summer food. Yung winter food, yung 겨울 음식 natin, meron tayong 팥죽. So, yung pat, yan po ang red bean. Wow, munggo. Pat. Pero juk naman, yan po ang porridge. Okay, so 팥죽. Then, goguma. So, yung goguma, ito po yung kamote. Goguma. So, yung gun, ibig sabihin nun ay roasted. So, naka-roast. Goguma. Ayun, mainit. Ito yung naka-tin foil. So, may magbebenta na ajumma or ajoshi. Tapos, naka-tin foil lang siya. Makikita mo sa side ng street. Nagbebenta siya. Ang init-init. Masarap siya pag winter kasi mainit. Tapos, 찐빵. So, steam bun. Ayan. May red bean din po sa laob. Ayun, masarap din po ito. At hutok. Ito, masarap din. So, lahat po ito masarap pag mainit kasi pwede siya sa winter. 겨울 음식. And then, dapat meron po tayong mga adjectives. So, ang adjectives po, of course, yung mga describing words. Maganda, maliit, mainit, malamig. Yan po yung mga adjectives. So, hindi siya action, no? So, adjective, describing word siya. So, parang gusto mong sabihin na, ay, mainit ang pagkain ko. 뜨겁다. So, to be hot or mainit sa touch. Pag hinawakan mo, ay, ang init. 뜨겁다. 뜨거워. Okay. So, yan po yung 뜨겁다. Tapos, hindi ako magko-cover ng conjugation masyado. Kaya, i-share ko na po na yung 뜨겁다, pag naka-formal, ay 뜨겁습니다. Yan. Iko-conjugate ko na po para sa inyo. Ayan. So, 뜨겁습니다. Pag present tense, 뜨겁습니다. Tapos, pag present tense na polite, yan po yung polite na yo ending. So, yo sa dulo. So, 뜨거워요. So, nagiging wo. Pag nakita nyo po na may B dito, B, most likely, 90% of the time, irregular B. Irregular na batchimbi, nagiging wo po siya. So, may dagdag na wo after ng last syllable ng stem. Kaya nawawala yung B dito kasi irregular B, tatanggalin yung B, dinadagdag ng woyo. So, 뜨거워요. Ayan, so kung polite. Pag formal, walang mangyayari. Lagyan mo lang ng 습니다 or 읍니다. So, 뜨겁습니다, 뜨거워요. Tapos, meron din po tayong to be cold. So, hinawakan mo, ay, ang lamig! Woo! Ang lamig siya, ang lamig niya. So, 차다 or 차갑다. Dalawa po siya. So, pwedeng dalawa. Interchangeable naman po. So, 차다, 차갑다. Uy, may B ulit oh. So, may batchimbi. Irregular batchimbi po yan. Irregular B. So, ang mangyayari po, yung 차갑습니다. Formal, ganyan pa rin. 차갑습니다. Pero, sa polite, ang mangyayari, tatanggalin ko yung B, lagyan ng yo. Okay? So, lagyan lang ng wo. Excuse me, 차가워요. Ayan, so nagiging wo po siya. Okay, so may dagdag wo. Ayan, tanggalin B, dagdag wo. Okay, so 차갑습니다. 차가워요. So ito naman 차다, wala namang letter B, 'di ba? Walang letter B. Okay, so 찹니다. And then 차요. Yan. So ganyan po siya. So 찹니다 at 차요. Double checking lang po connection ulit. Okay. 차가워요. Yes. So, Milo C, tama po kayo. 뜨거워요 at 차가워요. Jeric C, double check nyo lang po na wo po dapat at hindi wa. Alright. So, ganyan po mag-conjugate dito. Pag irregular B verbs po siya. So, 뜨겁다 at 차갑다, nagiging woyo, may dagdag wo. And then, yung mga other verbs naman po, hindi naman po siya kasama sa irregular, kaya conjugate as normal po ito. Ayan. So, meron na po tayo mga vocabs. Balik po tayo sa... Ay, sorry. Nagsa-scroll. Sumasama din pala yung notes ko sa annotation. Okay. I-delete ko na po ha. I-delete ko na po. So, mag-note taking po kayo. Okay. Sorry ha. Kailangan ko kasi muna i-delete. Pero, nasisave naman po yung mga live ko. Kaya wag kayong mag-alala. Naglalaging lang po. Hold on. Yan. Zoom out ko lang. 차가워요 po dapat, Jeric C.
Okay. So, ayun, ipa-play ko na po yung audio para sa dialogue para marinig nyo naman po yung natural Korean speech po. Okay? So, play ko na po audio. Pag nag-load. Maglo-load muna siya. Loading pa ang audio natin. Pwede ngayon na po. Sorry po ha. Loading pa siya. 아, 뭐야? 아, 진짜? yan. 32과 복날에는 삼계탕을 먹어요. 대화 1. 오늘 점심 메뉴는 삼계탕이네요. 리안 씨, 오늘은 복날이에요. 한국 사람들은 복날에 삼계탕을 먹어요. 정말요? 날씨가 더운데 왜 뜨거운 음식을 먹어요? 여름에 뜨거운 음식을 먹으면 몸이 따뜻해져서 더위를 이길 수 있어요. 그래요? 요즘 저도 너무 더워서 힘이 없었는데 잘 됐네요. Okay. Alalala, nagpa-play na. Alright, so yan po yung audio ng chapter. Yan po yung dialogue po natin. Okay. Yan. So dito po, i-breakdown natin yung mga sinasabi nila. So may Lihan at Jihoon. So dalawang character po. So Lihan at Jihoon. So 오늘, today, 점심 메뉴. So, menu po, menu. So, menu natin. So, ang menu natin ngayong lunchtime, 오늘 점심 메뉴는 삼계탕이네요. So, na-surprise po siya. So, pag may neo, pag naglalagay po ng neo sa dulo, ang ibig sabihin ay medyo surprised siya. So, surprise siya, uy, may samgyetang pala. So, na-surprise ka sa hindi mo alam na meron pala nun. Or hindi mo alam na ginawa niya yon. So, yan po yung neo. More of may konting surprise po. Oh, samgyetang neo? Oh, I'm pleasantly surprised. Uy, may samgyetang pala sa menu natin today. Ayan. So, si Jihoon, ayan, kausap niya si Lihan Si. Lihan Si, 오늘은 복날이에요. 복날. Hottest days of the year. 복날이에요. So, kung nakikita nyo po yung spelling ng bok, yung boknal, ito, bongnal, ito, yung basa po dapat niya ito, boknal, no? Pag kayo sumusunod sa Hangul natin, ito nagiging K, no? Kasi nasa final. May nasalization rules po tayo. Ang nasalization rules, nagiging NG due to nasalization rules po. Sorry. Try kong ipakita sa inyo. Kita po ba? Right. So, ang nasalization rule, pag ang batchim po, pag itong consonant na nasa ilalim ay G, pwedeng K, or yung double K natin. Yung double K. Yan. Sorry. Edit ko lang. So, yung double K. Pag itong tatlo ay nasa ilalim ng syllable, tapos may katabi siyang letter N. Itong letter N natin. Katabi niya, di ba? Magkatabi po sila. Ang nangyayari, yung K nagiging NG. Kaya ang basa po niya ay hindi boknal, pero 봉날. So, sa audio din, yung sabi ng lalaki, 봉날. O yan. So, nasalization rules ang tawag po dyan. Reading rules po kasi. Yan. So, hindi siya boknal. Ang basa po ay 봉날. Ayan. Sinashare ko lang po. 오늘은 봉날이에요. So, today, 봉날, hottest day of the year. 한국 사람들은, so, mga Korean people, tapos ang dul nilalagay po sa noun. Ang noun po, tao, bagay, hayop, lugar, oras. So, pag dul,
nagiging plural po. Meaning, mas marami na po siya. So, more than one. So, kung 한국 사람, isa. 한국 사람들, marami. So, the Koreans, the Korean people, ayun. So, 한국 사람들은, so mga maraming Korean people, 복날에 삼계탕을 먹어요. So, sa mainit na araw, 삼계탕을 먹어요. So, ang 삼계탕, hindi siya malamig. Nakita niyo po yung picture kanina. Parang siyang tinola. So, mainit na pagkain, mainit na ulam. Pero kinakain nila sa Pongnal. Sa mainit na araw, kumakain sila na mainit na pagkain? Wow! So, 정말요? Kaya surprise si Lee Han-si. 정말요? So, surprise siya. Bakit kakakain ng mainit? 정말요? 날씨가 더운데. 더운데. So, 더워, 덥다. So, nagiging 더운데, 날씨가 더운데, the weather is hot, pero mainit yung panahon 왜? Bakit? 뜨거운 삼계탕. So, 뜨거운 삼계탕. So, ito, nakita nyo na po na warm. Diba? O hot, or mainit, or warm sa touch. So, 뜨거운 삼계탕. So, ito, 뜨겁다 siya. 뜨겁다. No? Yung dictionary form po, 뜨겁다. Pero dito, dinedescribe po niya yung samgyetang. Sinasabi po niya na yung mainit na samgyetang. So dito, yung nasa ilalim na batchim n, dito po sa ilalim ng 뜨겁다, yung un, modifier po siya. So, yung mga verbs at adjectives, pwedeng i-modify, pwedeng i-describe ang mga katabi niyang noun. So, yan ang purpose po ng N na yan. Dinedescribe po niya yung samgyetang na mainit yung samgyetang. So, yung 뜨거운 삼계탕을 먹어요. So, really? The weather is so hot. Pero, bakit? Kumakain sila ng mainit na samgyetang. Ayan, dito sa translation kasi, why when the weather is hot? Sobrang iksi lang niya, pero pag nakita niyo po yung buong sentence, mas maraming words po, di ba? Parang may kulang yung translation niya. Kaya bine-breakdown ko po yung sentence para mas kita niyo po yung mga words na lumalabas sa sentence. So, dito medyo kulang ang translation niya. Okay? Wait, double check lang po ulit ng comments, ng connection. Ayun, Jerixy, pwede po kayo send ng message sa akin. Yung dopta. Mali pong spelling po ng dopta, hindi po dupta. So, dopta at gopta. Dapat dowayo at kowayo. Yes po. Tama po kayo. Yes, tama po kayo, John Narenshi. Yes, I'm reading comments lang po, sorry. Pungna. De, Mariloshi. Okay. Alright. Lumalabo na raw. Sana hindi tayo na-disconnect. Okay pa po tayo. If ever na ma-disconnect, balik lang po kayo in a while. Okay. So, 여름에, 여름, summer, 여름에. So, time particle po. So, 여름에 뜨거운 음식. Ayan, so, lumabas ulit yung 뜨거운. So, dinedescribe po niya yung 음식 na yung mainit na pagkain. 뜨거운 음식을 먹으면. So, yung 면, if. So, kapag kumain ka ng mainit na pagkain, so, kung kumain ka ng mainit na pagkain, katawan. 따뜻해져서. So, nagiging warm. Your body gets warm. 따뜻해져서 더위. Nandito po, pag naka-highlight po siya ng orange, nandito po siya, the heat. So, ang heat po, ng heat sa panahon, yung 더위, may expression po sila. Meron po silang expression, dito po, 더위. So, very hot air, 더위를 이기다. So, yung 이기다, to win. Mananalo ka. 이기다, to win. So, 더위를 이기다, to get over the heat, to beat the heat. Ayan po, to beat the heat. So, 이기다, 더위를 이길 수 있어요. I can beat the heat.
Yan po ang expression. Kakayanin tong init ng panahon ngayon. Kakayanin ko. I will beat it. Ayan. So, 더위를 이기다. Yan po ang expression nila. 더위를 이길 수 있어요. Pag yung su 있어요, can do. Diba? So, 이길 수 있어요. I can beat the heat. Yan. Very common expression din po. Medyo malabo. Malabo yung screen. Sorry po. Wala kung lumalabo na. Hala, baka yung sa connection natin. Very sorry po. Mention lang ako ng asawa ko. Thank you po. Pagaling daw po. Okay. And then last part, 그래요. 그래요. So pag nakita niyo po itong 그래요. So parang nag-a-agree ka. Dun sa sinabi ng tao, so magre-reply ka na, 그래요? Ay, ganun ba? So, pwede siyang really, pero dito kasi 정말요, really din ang translation niya. So, ano yung pagkakaiba ng dalawang 정말요, 그래요? Ano yung dalawang really na yan? Ano yung pagkakaiba? So, yung 정말요, talaga? Really? 그래요? So, yung 그래요, yung sinabi mo, talaga ba yan? Totoo ba yan? 그래요? So, ang difference lang po niya, 그래요, hindi mo alam yung sinabi niyang information. Kaya, na-surprise ka. So, pag surprise ka, 그래요? Yung expression nun, parang hindi mo alam, pero na-surprise ka. Ganyan pala yung information na yan. 그래요? Ay, talaga? Ay, ganun pala. 그래요? So, yan po, 그래요. Yung 정말요 is just really, totoo. 정말요? So, more of nuance po na 그래요, na surprised ka dun sa sinabi niya na information sa iyo. So, 그래요? Hindi ko alam yun 그래요? Okay? So, really? So, 그래요? Okay, delete ko lang. Then, 그래요? 요즘, these days, 요즘, these days, 요즘, 저도, ako rin, 너무 더워서, dahil ang sobrang init, very sobra, 너무 더워서, 힘이 없었는데, 힘, yan po yung lakas, 힘, lakas. Tapos yung 없다, 없었는데, 힘이 없어. Wala akong strength. Wala akong energy. 힘이 없었는데 너무 더워서 dahil sa sobrang init, 힘이 없었는데 wala akong energy. Pero, yung 는데 ay pero 없었는데 잘 됐네요. So, yan yung neo. So, parang may konting surprise. So, 없었는데, 힘이 없었는데, wala akong energy, pero, pwede, 잘 됐다. Ayun, that's great. Edi mabuti, 잘 됐네요. So, that sounds good. Ayan, yung 잘 됐네요, that sounds good. So, use yung 잘 됐다. Expression din po siya. Ang daming expression po dito lang sa isang dialogue na to. So, yung 잘 됐다, used when something has ended happily. So, edi ayos. So, for example, na may dumating na tao, nag-deliver siya ng Chicken Joy, pero may kasamang fries. Hindi ka nag-order ng fries, pero may fries na. Hindi mo na ibabalik Hindi na kukunin ni rider. May fries ka ng kasama. Walang fries sa order mo, pero may fries. 잘 됐다. 'Di ba? Something ended up happy. 'Di ba? So may happy occasion, may happy event na hindi mo akalain na mangyayari, pero nangyari na. 잘 됐다. So, 잘 됐다. 잘 됐네요. 잘 됐어요. So, very happy ka na nangyari yon. So, very common din po yung, 잘 됐다. 잘 됐어요. So, that's great. Yung nangyaring event na yan, 잘 됐어요. Yan. Daming expression, no? Yeah, hindi naman siya malabo. Okay. Baka sa internet connection ng iba. Okay, sige po. Alright. So, nag-check lang po ako ng comments just to be sure
na walang na-disconnect. Okay. Yan. So, yan po ang dialogue po natin. So, i-delete ko na po ha, yung mga highlights ko. Okay. So, ngayon, pupunta na po tayo sa grammar part. So, sa grammar portion po, dito po tayo. So, sa 문법, meron po tayong grammar. Yan po yung may parenthesis or may batchim na n. So, may letter N or So, meaning either maglalagay po tayo ng un sa word or letter N lang. So, one or the other. Pag un, ito po, pag may consonant ending, ang verb po natin. Tapos, pag vowel ending, lagyan lang ng N. So, ganyan po siya. So, pag consonant ending un, pag vowel ending n. And then, dito po, nilalagay po natin sa adjective or verb. So, itong grammar po na ito po ay yung modifier. Noun modifier po. At ito madalas lumalabas sa test. Ay, hindi po modifier. Modifier po. So, noun modifier, itong grammar 1 sa chapter 32, yung un or nun. Yung un na yan, hindi po particle. Hindi po yan yung particle natin. Itong un na po is para sa mga adjective at verb. Adjective, verb. Okay? May papakita lang po ako saglit sa slides. So, share ko lang po saglit lang. So, para ma-explain ko sa iba. So, dito po kasi, may nouns, verbs, at adjectives po tayo. Kaya pag capital V, capital A po yung sinusulat ko, ibig sabihin nun ay verb at adjective. Yung mga verbs po, yan po yung mga action words. Kain, inom, aral, basa, trabaho. So, 먹다, 마시다, 공부하다, 읽다, 일하다. So, lahat po yan ay verb, so mga action. Tapos, meron po tayong adjective or descriptive verb. Then, ang tawag sa mga adjectives, depende sa libro na hawak nyo. So, may adjectives po tayo, capital A. So, yan po yung mga 예쁘다, maganda. 크다, malaki. 작다, maliit. 높다, mataas. At 낮다, mababa. So, lahat po ng verb at adjective may verb stem. So, pag lahat yan may da, di ba? Kita nyo po, da. Wala pang tense yan. Hindi natin alam kung past, present, future. Hindi natin alam. Basta naka-dictionary form po siya. Or naka-plain form, simple form. Ang tawag din po sa kanya ay plain form or simple form. Para kay Sonsing Nim, ang tawag ko sa kanya ay mga dictionary form, lahat na may da. Ang importante sa atin ay yung verb stem. So, yung mga stem, yung bagong magda, ito, mok, maasi, gongbuha, ik, ilha. So, lahat po yan, ito po, bago magda ay yung mga verb stem. So, dun po tayo titingin. Kasi, yan ang basis po ng mga conjugations. So, any conjugation rules, titingin po kayo sa verb stem at hindi yung buong word. Yung verb stem lang kayo titingin. So, balik na po tayo sa book. 문법 1, Grammar 1. Yan po yung noun modifier po natin. Okay, double checking connection. Okay. Nandito pa rin. With feelings daw ang explanation ko. Thank you po. Alright. So, noun modifier po ulit. Yan po yung un. So, pag ang verb stem natin may consonant or kung ang verb stem natin may vowel. So, pag consonant ending un, pag vowel ending n. Okay? So, basahin pa rin po natin yung explanation. This modifies a noun that comes after an adjective or verb. Ay, sorry. Si Sonsing Nim po ang mali. So, ang focus ng grammar lesson po na ito is adjective pala. Sorry. Adjectives lang po tayo titingin. Adjectives lang po muna. Okay? So, adjectives, un, adjective, n. So, adjective un, adjective n. So, dito, comes after adjective, so modifies noun. When the stem, yan po yung stem. Yung verb stem natin, yung stem of an adjective ends in a vowel or final consonant, real or L. So, pag may verb stem po tayo na L, ang ending niya, tanggalin ang L, lagyan ng N. So, yan yung isang exception po natin. Okay?
Mag-iisip lang po ako ng okay, isang example po ha. Hindi po ito adjective, pero para lang makita nyo po, manderda, to make. May L po siya. Tanggalin ko na yung da. Ito po yung stem natin. So dito, dahil may L po siya, tanggalin ko yung L. Tapos maglalagay ko ako ng N. So yan po, manden. Ganyan po yung sinasabi niya na final consonant L. So kung meron po kayong verb stem na ang dulo niya ay L, tanggalin si L at lagyan ng N. Si L lang po ang may exception po dito. So kung L, lagyan ng N. Remove L, lagyan ng N. Pero yung ibang consonant, kung ano mang consonant yan, pwede maglagay ng un. Okay? So basta vowel ending or final L or batchim L, lagyan ng N. Pag final consonant na hindi L, any other consonant, kahit anong consonant man yan, lagyan ng un. So ito yung example natin. Kita po ba? Parang liit ng text, no? Zoom in ko lang po. Okay. Zoom in ko lang. Uy. Nasaan yung pang-scroll? Hindi ko makita yung scroll. May nawawala. Anyways, so mas kita nyo po ata. Yan. So, jakta. So, jakta, to be small, jakta, jakta. To be small, maliit, to be small. So, jakta. So, dito, tanggalin lang ang da. Hindi na natin kailangan si da. So, ang kailangan natin ay yung stem. So, yun, jak. So, may consonant po ba siya? May consonant sa ilalim? Meron. So, dahil may consonant sa ilalim, ang ilalagay po natin ay yung un. So, dito, dahil nilagyan na natin ng un, pwede na tayo maglagay ng noun. Kahit anong noun. Pwedeng tao, bagay, hayop, lugar, oras, okay lang. Basta, dinedescribe na niya yung noun natin. So, yung small na gawin nating kabang, bag. So, 작은 가방. So, small bag. Ayun. So, kung gusto mo sabihin na, the small bag is expensive. So, the small bag is expensive. O, mahal. Ang mahal ng maliit na bag na yan. So, the small bag is expensive. 작은 가방이. So, ito, subject particle. Ang subject po ng sentence ko ay yung 작은 가방, yung maliit na bag. 작은 가방이 비싸요. 비싸요. expensive, mahal. 작은 가방이 비싸요. So, the small bag is expensive. Ayan. So, ngayon, madedescribe nyo na yung mga nouns nyo po na maliit na bagay, maliit na tao, or matangkad na bagay, o malaking bagay. Ayun po, madedescribe nyo na using itong grammar natin. Itong modifier po. So, ito po ang rule para ma-modify lahat ng nouns nyo. Okay. Ayan, checking lang po connection ulit. Alright, we're still good. Okay lang kung na-late, mare-replay naman po. No problem. Okay, so delete ko na po ito. Or sige, lagay ko lang po muna dito. And then, pag consonant ending ng stem, lagyan ng un. Pero pag vowel ending, o kung meron siyang consonant na L, lagyan ng N. Okay, so kagaya ng 크다. So, 크다. To be big, malaki. 크다. To be big. Tanggalin natin si da. Hindi natin kailangan. So, dito si k, vowel ending lang siya. Wala siyang consonant sa ilalim. So, lagyan ko lang ng N. And then, dito na yung noun ko. Kung ano mang noun. Pwedeng 큰 가방. So, yan ulit. Yung bag po natin. 큰 가방. So, big bag. So, dito, gawa ako ng sentence. 큰 가방이 싸요. Ayan. Antonym po siya ng expensive. The big bag is cheap. Okay, mura lang ang 큰 가방. 큰 가방이 싸요.
The big bag is cheap. So, madi-describe na natin lahat ng gamit po using un. Type ko ulit. So, un or en lang. So, yan. Gets po ba? May questions po ba kayo? Okay pa po ba? 예쁜 선생님. 감사합니다, 제릭 씨. 예쁜 선생님 daw. Salamat po. Mga ilang ulit ko kaya to. I-replay para mas maintindihan ko. Good po yan, Mercy. Yes po. Okay. So, delete ko na po yung annotations kasi sumasama po siya. So, basahin lang po natin yung example sentences, no? So, dito, may ga at na. So, kung hindi pa po kayo nagtitake ng mock test or practice test, ang ga, yan po, na, conversation po yan. So, itong ga na tao, 리한 씨, 배가 많이 아파요? 네, 아까 찬 것을 많이 먹어서 그런 것 같아요. Okay, so bilisan ko na lang po ng konti. 리한 씨, 배가 많이 아파요? 네, 아까 찬 것을 많이 먹어서 그런 것 같아요. Ayan, so 배가 많이 아파요. So itong many hurt. Ang weird ng translation, pero normal lang po yan gamitin sa Korea na, 많이 아파? Marami ba yung sakit? As in, marami ba? Marami ba yung sakit mo? Ayun, 배가 많이 아파요. Do you have a painful stomach? Does your stomach hurt a lot? A lot kasi yung meaning ng 많이. A lot. A lot. So, does it hurt a lot? 배가 많이 아파요? 네. Yes daw. So, kanina. 찬 것. Ayan na. 찬 것. So, ano ba yung tsada ulit? Yung tsada po natin. Tsada is to be cold, diba? So, tsada. So, ngayon, gagawin nating modifier yung cold. Gusto natin kasi i-describe yung noun na malamig siya. So, tsada, chan. So, lagyan lang natin ng n and then got. Ang got po, thing. So, cold thing. So, 찬 것, cold thing. 찬 것을 많이 먹어서 dahil kumain ako ng maraming malamig na bagay, na pagkain. 찬 것, 그런 것 같아요. Feeling ko kaya ganyan. 그런 것 같아요. Parang feeling kong ganyan nga. 그런 것 같아요. Yan. Ayan, checking ulit. Kapit lang, mga brain cells, Princess Shi. O, kailangan nyo po ata ng brain food. O, kain na po kayo. Kaya nyo po yan, kaya po yan. Okay? Kailangan lang po mang vocabs at may konting focus. Okay. So, let's look at other example sentence po. Other example sentence. 가나. 누가 지민 씨예요? Who is 지민? So, 누가, sino ba? 누가. So, who is 지민 씨? 저기, over there, sa place na yan. 저기, over there, dyan. dyan, 저기. 키가 작은 사람이에요. So, 키가 작다. 키가 작다. Meaning, to be short or short height. Yan. So, to be short. Short in height po. So, yung tangkad niya, short. 키가 작다. So, yung ki niya, yung tangkad niya is small. So, 키가 작다. Kaya short height po. To be short. 키가 작은 사람. So, 키가 작은 사람. So, the small height, the short person. Kasi yung describe may yung 사람. Ito mismo, yung 사람. 키가 작은 사람. 누가 지민 씨예요? Sino ba si Jimin? Nung nandyan, yung maliit na tao.
Grabe, no? Grabe sila mag-describe. 키가 작은 사람이에요. That short person there is Jimin. Ayun. One more example po. 이 근처에, nearby, 이 근처, malapit rito. 이 근처에 맛있는 식당이 없어요? Wala bang masarap na restaurant dito? So, 이 근처에 맛있는 식당이 없어요? Wala ba na masarap na restaurant? So, 맛있다, 맛있는. So, 맛있는 식당. So, dito kailangan explain ko. Bakit naging nun? Kanina, un lang siya or en lang siya. 'Di ba? Pag itta, saglit lang, sorry. Pag meron po tayong itta, opta, ano bang itta? Have. Ano ba yung opta? Not have. So, meron at wala. Meron, wala. Itta, opta. Yung itta, opta, verb po kasi talaga siya. Dahil verb po siya, nun po ang ilalagay. Dahil verb. Kanina dito sa rule po, modifies noun that comes after adjective. So, adjective po ito. Adjective, sorry. Adjective. So, adjective, nun. Adjective, nun. Un. So, adjective, un or nu. Adjective, un, nu. Pero pag itta, opta, mga verb po siya. Pag mga verb po, verb nun. Verb nun. Kaya, nagiging yung iba, kada, to go. Punta. Kada, to go. 가는 곳. Place I go. 가는 곳. Place I go. So, pag verb po kasi, hindi lang na-explain ng maayos dito sa chapter na to, pero yung nun ay pag verb ang kasunod. Verb nun. 가는 곳, place I go. So, modifier pa rin po ang nun na ito. Verb nun, modifier din po. Ide-describe pa rin po niya yung katabi niyang noun. So, parehas lang po yung un, tas yung nun na ito, parehas lang yung purpose po niya, which is ide-describe po yung noun na sa tabi. Pero, ito yung adjective, tapos pag verb, nun. Okay? So, i-check lang po ng comments. Sana naintindihan nyo po. Kapit lang po. Sorry ha. Ganyan po talaga ang Korean language. Fighting! Ay, late daw. It's okay po. Len Seson si 괜찮아요. Okay lang po kung na-late. Sana gabi-gabi nagla-live ka, madam. Sana nga po, kung hindi lang po ako nagtatrabaho. Okay? So, sana naintindihan niyo po. So, un or nu, adjective. Pag nun po, modifier din sa verb. Kaya, dito sa ilalim, dito sa sample sentence natin, 이 근처에 맛있는 있다, have, not have, 있다. Verb kasi si 있다, kaya nun. So, 맛있는 식당이 없어요. Wala po bang masarap na restaurant dito? 서울 식당에 가보세요. Try going to 서울 식당. 불고기가, yung bulgogi doon, 아주 맛있어요. 아주, very. Itong 아주, paano na magkaiba sa 너무? Kasi parehas po silang very ang translation. Itong 아주 tsaka 너무. Yung 너무, madalas, negative. Negative expression. Madalas. Pero pwede na rin sa positive. More often, mas madalas, 너무, very. Kasi, may translation din po yung 너무 na too much. So, yung 너무, very, or too much.
masyado. Masyado kong gusto. So, 너무 좋아해요. I like it very much to the point na masyado na. So, yan yung too much. May meaning po yung 너무 na too much, masyado. Masyado na. Exage na. Over. 너무. Pero itong aju, more of positive. Positive expression po siya. So, hindi mo magagamit ang aju sa mga negative expression. So, aju 싫어요. So, yung dislike, hindi gusto. aju 싫어요. I don't like it very much. aju 싫어요. Hindi pwede. Kasi, ang aju, more of very positive. So, 아주 맛있어요. So, 맛있어요. Delicious. Masarap. 아주 맛있어요. Kung fan po kayo ng 17, may kanta po sila na 아주 nice. So, nice, di ba? Positive po yan. So, 아주 is positive na very. Yung 너무 ay very, pero may negative expression po siya kasi too much din ang ibig sabihin nun. Ayan. So, yan yung pagkakaiba ng 아주 tsaka sa 너무. Ayan. Kapit lang po. Ay, thank you po. 감사합니다, Noel C. Maganda daw mag-deliver ng mga words. Thank you so much. Okay. So, kung nag-gets nyo na po ang modifier po natin, 8:30, time check po. At water break lang slide. See? Something new. Okay. So, practice po natin gamitin dito sa mga blank. So may activity po tayo. 빈칸에, 빈칸, 빈칸에, 빈칸, blank. 빈칸에. Sa reading test po kasi, marami kayong mga 빈칸, mga fill in the blank. Kaya maganda rin, mag-practice din po kayo ng mga activities. So, 빈칸에, 맞는 표현, 맞는 표현. Nandyan ulit, verb adjective nun. So, hindi po siya noun, hindi siya topic particle. Ito po ay modifier din. So, yung matta, to be correct. Matta, to be correct. So, matta. So, pag i-describe nyo po, yung noun na correct thing, yung tamang bagay, 맞는 것. The correct thing. 맞는 것. Correct thing. Ito, makikita nyo talaga yan sa test. For sure, 100%. 맞는 것. So, 맞다, to be correct. 맞다. 맞는 것, correct thing. Yung tamang bagay. Yung tamang sagot. 맞는 것. So, dito naman, 표현 ang word niya. 표현. 표현. Ano ba ang 표현? 표현, expression. So, 맞는 표현, the correct expression. So, 표현, expression, 맞다, to be correct. Ayan, lagay ko lang po dito sa side. Dito ka lang muna. Yan. So, 맞는 표현을 보기에서, so dito sa 보기, meron po tayong mga words. So, may 따뜻하다, 차다, 많다. 따뜻하다 meaning warm. Warm. So, paano po siyang iba sa 뜨겁다? Ang 뜨겁다, kanina, di ba alam natin na to be hot, 뜨겁다. Tapos, meron din po tayong 따뜻하다, warm. Ano yung pagkakaiba? Yung 뜨겁다, sobrang init niya, hindi siya comfortable. Pag hinawakan mo, tapos 뜨거워, mainit siya, pero ayaw mo na ganyan kainit. 뜨겁다, ay, ang sakit sa kamay. 뜨겁다. Pero pag 따뜻하다, yan yung parang, ay, ang sarap. 따뜻하다, so warm. Kasi sobrang lamig. Sobrang lamig. O, 따뜻하다, ay, mainit. Pero ang warm niya, parang ang sarap sa balat. Yan yung 따뜻하다. Yan po yung comfortable, ang 따뜻하다. Pag 뜨겁다, ay, masyadong mainit. Ang sakit. Yun. So, ang 뜨겁다 ay yun masakit sa balat. Ang 따뜻하다, yung hindi. Yun po yung ay masarap sa balat. Yan yung 따뜻하다, warm. So, not comfortable,
comfortable po yung 따뜻하다. So, yan. Ang dalawang 뜨겁다, 따뜻하다. So, 따뜻하다, warm. Adjust ko lang po. Yan. Tapos yung 차다, ito po yung cold natin, no? So, ito yung 차다, cold. At yung 많다, many. Marami, many. So, dito, pipili po tayo kung ano yung tamang expression dito sa blank sa 1, 2, and 3. So, yung 따뜻하다, 차다, at 많다, gagamitin natin yung modifier. Yung modifier na N. Okay. 어느 식당에 갈까요? So, number 1, 어느 식당에 갈까요? Yung 어느, which. 어느, tapos 어느 noun. Kung anong tao, anong place, anong bagay, 어느 식당. So, dito ang object natin, yan po yung restaurant. So, which restaurant? 어느 식당 갈까요? Pag nakita nyo po yung 갈까요, kayo, so, hindi kayo. So, 갈까요? So, pag may verb kayo, meaning suggestion po. Isa-suggest mo sa tao na, ay, gusto mo bang gawin tong action na to? 갈까요? You want to go? Shall we go? Suggestion lang po siya. Yan yung 갈까요? Shall we go? So, 갈까요? So, magsasuggest ka. Alright? Wait, checking lang connection. Okay. We're good pa. Ano sa Tagalog yung I, ma'am? Yung iga, yung subject particle po, siguro ang sa Tagalog? Sorry, hindi talaga ako translate ang mga particles. More of highlighter po ang particles. O, Chairman Nian ng Socor. I'm listening lang here. Teacher Kami. Hello po, annyeonghaseyo. Alright, sorry. Okay, balik po tayo sa activity. So, 어느 식당에 갈까요? Which restaurant shall we go to? Aling restaurant ang puntahan natin? So, 갈까요? At 저기 사람이 blank 식당에 들어가요. So, 들어가요, to enter. Pumasok doon. So, to enter, 들어가요, 식당에. To enter the restaurant. So, 사람이, ito po yung ide-describe natin. So, yung dito sa blank, ito yung ide-describe, di ba? 사람. Ano yung 사람? Tao. So, 사람이, 저기 사람이 따뜻하다, 차다, or 많다. Ano kaya yung pinakamaganda ilagay dyan? Actually, nandyan na yung sagot eh. Yung mga sagot actually nandito na. Pero of course, breakdown palagi natin ang grammar. Yan. So, 저기 사람이 많은 식당. So, the 식당, kung saan maraming tao. So, 사람이 많은, so, plenty of people, 사람이 많은 식당. So, ito yung dinedescribe niya. So, yung 사람이 많은 식당. So, the restaurant with many people or the restaurant na ang daming tao. Checking po ulit ng connection. Many po ang sagot. Very good po. Princess C, hindi po siya many, 많은. Ginagamit po natin ang noun modifier po, no? So, yung many, hindi po siya noun modifier. Adverb lang po yan. So, kailangan natin i-describe yung 식당, na yung 식당 ang may maraming tao. So, 식당이 많은, 사람이 많은 식당. Okay po? So, hindi siya many. Okay. Next po. Delete ko lang. So, next na po tayo. Number 2. 무슨 음식을 먹을까요? So, ayan po ulit. Yung kayo, suggestion po sa kausap mo kung gusto niyang gawin yung action. 무슨 음식? What kind? So, what kind? 무슨 음식? What kind? So, actually, kung pansin nyo po, actually, modifier din ito. Minomodify niya yung 음식 na anong klaseng 음식 daw. So, 무슨 음식?
무슨 음식을 먹을까요? So, what kind of food shall we eat? Anong pagkain ang kainin natin? 오늘은 추우니까, dahil malamig. 오늘은 추우니까, dahil ang lamig ngayon, blank 음식을 먹고 싶어요. Yan, Milo C, very good po. 따뜻한, yes. So, ang tamang sagot po dito is warm food. Kasi nga, dahil malamig, gusto niya ng mainit na pagkain or lukewarm na pagkain. 따뜻한. 따뜻한. Yan, lagay ko po dyan yung tamang sagot. Dito din po, 많은 식당. So, 사람이 많은 식당. 식당 na maraming tao. Itong 음식 na mainit or warm. Next, number 3, 어디 아파요? 어디 아파요? Where are you sick? 어디 아파요? 어디 is where. Saan? Where? 어디 아파요? Pero itong buong phrase na yan ay expression po sa Korean. Ay, saan ba sa katawan mo may sakit? Saan ba sa katawan may pain? So, dun po yung mga doktor magsasabi or magtatanong sila, saan ba sa katawan? Ganyan sila mag-diagnose, di ba? Mag-interview sa'yo. Saan ba masakit? So, yan po yung 어디 아파요? Hindi siya are you sick. Yun, medyo awkward yung translation niya. Hindi siya are you sick. 어디 아파요? Saan ka may sakit? Yun, so, 어디 아파요? 아까, a while ago, kanina. 아까, kanina. blank 음식을 먹어서 배탈이 났어요. 배탈이 났어요. 배탈, stomach pain, 배탈 났어요. So, nagkaroon ako ng stomach pain dahil kumain ako ng malamig na pagkain. So, 찬 음식. So, 찬 음식을 먹어서. 찬 음식을 먹어서 dahil kumain ako ng 찬 음식, 배탈이 났어요. Okay? So, ganyan po gumamit ng modifier po. So, tapos na po tayo sa first part ng chapter 32. So, complete na tayo dyan. Ayan o. Let's study more. Complete the sentences using ulkayo. So, pwede din po kayo mag-practice ng ulkayo. So, yun po. Suggestion po siya, no? So, 시원하다, 물 마시다. So, dito, 시원하다, refreshing, 물, tapos, 마시다, shall we drink? Mali ito. Minsan yung EPS book, to be honest, ang daming mali din. Ang gusto niya kasi gamitin yung ulkayo. Ito, nasa mulmasyoyo, nakamasyoyo siya. Sige, sagot ko po para sa inyo itong activity, yung 먹을까요, yung ulkayo. So, 시원한 물을 마실까요? Yan. Dito naman po, 맛있다, 불고기, 먹다. So, 맛있다, delicious, masarap na 불고기. So, 맛있는 불고기를 먹을까요? So, yan. So, dahil kakain ka ng bulgogi, maglalagay ka ng object particle. Kagaya dito, yung mul yung iinumin mo, kaya object particle. So, since kakainin mo yung bulgogi, bulgogi를 먹을까요? 맛있는 bulgogi를 먹을까요? Yan po. And then, dito sa number 3, 친절하다. So, 친절한 사람을 만날까요? So, yung 친절하다, mabait, friendly, mabait. 친절하다, 사람, tao, tapos 만나다, to meet. So, 친절한 사람, yung friendly person, so 친절한 사람, ide-describe niya. 시원한 물, ide-describe niya yung 물. 맛있는, ide-describe niya yung bulgogi. Yan po ang modifiers natin. Oh, very good. 오, 마일러 씨, 잘했어요. 시원한 물을 마실까요? 나구tom ako. Ako rin. 셸비 씨, 저도요. Ako rin po. 저도요. 나구tom daw si Shelby 씨. 저도요. Ako rin. Okay. So, finish na po tayo dito sa first part ng chapter
kung ready na po tayo, meron po tayong dialogue number 2. So, per chapter may dalawang dialogue, may dalawang grammar, at may dalawang set ng vocabs. So, dito magbasa po muna tayo ng vocabs. Wag po ulit sa grammar. Nosebleed na tayo sa grammar. Kakatapos lang natin modifier. O, vocabs na lang po ulit para mabasa ni Sonsingnim ang mga vocabs. So, ohi, vocabulary pa rin. Ohi, 재료, 재료, 재료. So, 재료, ingredients. 재료, at 조리법. So, cooking, kulang po yan. Cooking method. Cooking method. So, 조리법. Itong meat, kung nakita nyo po, ang meat, same lang po sa end. Same din po siya sa 그리고, same din po siya sa wagwa, sa 이랑, sa hago. Parehas lang po ang meaning sa meat. Meat. Parehas lang po. Ano yung pagkakaiba ng meat? Ang meat po ay ginagamit lang sa written Korean. Written Korean lang po. So, hindi mo masasabi ang meat unless nasa script po siya. Unless nagpre-present ka sa office or may presentation, di babasahin mo. Babasahin ko yung title. 재료 및 조리법. Babasahin ko siya. Pero sa conversation, never mo gagamitin ang meet para mag-end. Para sa end ng English. Meet. Never mo isasabihin to. Written Korean lang ang meet, pero same lang ang translation na end, kagaya ng 그리고, wagwa, 이랑, 하고. Lahat po yan end ang translation. Pero yung meet nga, strictly written Korean. Okay? So ngayon, alam nyo na po. Water break lang po. Si Sonsingnim. Okay. Tuloy ko na po. Magbasa na po tayo ng mga vocabs. So, vocabulary. Okay. Delete ko lang. Right. So, 고기. 고기. meat. So, 고기. 생선. 생선. hindi siya 생선. 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 ito, 채소. 채소. So, itong vowel na yan, yung AE, ang romanization, ang basa po niya ay e. Itong vowel na to, itong vowel na yan, letter E, 'di ba? Ang basa po niya ay e. Ito, e. Ito, e. E. Sobrang slight lang ng difference ng sounds po niya. Sobrang liit lang. As in, kahit yung mga Koreano, minsan, namimix din po nila yung e tsaka e. Nagmi-misspelling din ng mga Koreano dito sa e at e. Kung hindi sila madalas nagsispelling ng word na yan. So, nalilito din minsan ng mga Korean sa sounds ng e at e. Okay? So, wag kayo mag-alala. Basta ang sounds po niya ay hindi ae. Hindi yan ae. Hindi siya ay. Hindi siya e. E. So, e po siya. So, ito po ay hindi saengson. 생선. Ito po ay 채소. Okay? Tapos ito po, 소고기. So, dito, di ba, gogi, ang meat, gogi. Ito po ang karne, gogi. So, pag naglagay po tayo ng so, ang so, meaning baka. So, sogogi, beef. Kasi yung gogi ay galing sa baka. So, gogi. So, sogogi. Tapos itong 돼지, yan po yung pig. Yan po yung baboy. Kaya 돼지고기 ay pork. Kasi yung gogi ay galing sa 돼지. So, 돼지고기. Ito, 닭. So, 닭, yan po yung chicken. So, yung gogi ay galing sa duck. So, 닭고기, chicken. Yan. So, ito din, yang. So, ang yang po, yan po ang lamb. So,
So, lamb. So, yung gogi ay galing sa yang. So, yang gogi, lamb. So, yan po. Lahat po ay gogi-gogi, meat. Pero, so, 돼지, 닭, at yang ang mga animals po. Delete ko yung annotation kasi kailangan ko mag-scroll. Okay. Scroll. Okay. So, dito po, ang mga vegetables naman, green onion, pa. So, ito, sorry, itong consonant na yan, pag letter P na consonant na yan, dapat may hangin. P. Hindi lang pa. Pag pa, ito po ang basa ng pa. Ito po ang pa. Ito po ay pa. Hindi nag-exercise si Sanjing. Ganyan po talaga siya. So, ito pa, yung double P, pa. Ito po ay ba. Yun, sinishare ko lang po. Sorry. Pa. So, mahangin po siya, ha? So, pa, green onions, pa. So, pa, ito naman po ay yang pa. So, hindi lang po siya yang pa. Hindi lang po ito pa. Pa. May konting hangin po. Pa, yang pa. Ito po, 마늘. Bawang, 마늘. 감자. Potato, 감자. Tapos carrots, 당근. So ito yung na vowel na yung mukhang line na yan, yung hindi yan au. Hindi po yan au. So ang basa po niya ay may nagtanong po, ano yung pagkakaiba daw ng yache at 채소. Parehas po ito vegetables. Yan. So, thank you for the question po. Actually, magandang question po yan. So, yung yache, 채소, ito po, yung isa po rito ay Japanese word. Actually, nalimutan ko kung alin dyan yung Japanese word. Sagit lang po. Yan. Hanapin ko lang, ha. Yung isa po dyan kasi ay Japanese origin. Yun. Yung yache, ang yache po ay Japanese origin. Ay, sorry. Ano ba? Balik. Yan. So, Japanese origin. Ang 채소, yan po ay Korean. Japanese origin meaning, ang Japanese word kasi ng vegetables ay yasai. So, yasai, yache. May period po kasi ng Korean history, nung early 1900s, kinolonize din ang Korea. Si Japan, nag-colonize ng Korea. So, finorce po nila yung mga Koreans na bawal mag-Korean. Dapat mag-Japanese kayong lahat. May period na yon yung Japanese occupation sa Korea. So, marami din pong words na may Japanese history, may Japanese origin. Kasi nga, the Koreans, they were forced to speak Japanese. So, yan po yung yache ay Japanese. So, ngayon, hindi nila ginagamit masyado ang yache. Gusto nila na ang gamit po na word ay 채소. So, yun. So, 채소. Yan lang po ang difference. Parehas po, vegetables naman ang ibig sabihin nun. Sensitive lang po. Culturally sensitive ang paggamit ng yache. May ibang Korean, ayaw nila marinig na yung yache na yan. Kasi, galing po sa Japanese yung yache. Okay. So, balik po tayo dito. 당근. And then, 끓이다. So, ito po yung mga verbs na related sa pagluluto. So, 끓이다. So, kung kita nyo po yan, hindi yan 끓이다. So, 끓이다. Pag
Sorry. 끓이다, 끓입니다. 끓여요. Ang hirap no ng conjugation, pero ito po talaga siya. So, 끓입니다. Tapos, 끓여요. So, ang basa po niya, 끓입니다, 끓이다, 끓입니다, 끓여요. Ito naman, 삶다, 삶다, 삶다. Nawawala yung L. So, may reading rules po tayo pag mixed consonant sa ilalim. So, 삶다, ang basa po niya, 삶다, 삶다. Pag naka-conjugate po, 삶아요 or 삶습니다. Wait. So, 삶습니다, 삶아요. So, ito, 굽다. So, 굽다, kasama rin po siya sa irregular na B. Irregular B. So, magiging 구워요, 굽니다. So, to grill. So, 삶다, to simmer. So, naka-boil po siya sa tubig. 끓이다, to boil. 굽다, to grill. 굽니다. 볶다, to stir or to fry o to stir fry. Kaya po, 볶음밥. Kung alam niyo po yung 볶음밥, fried rice, yan yung 볶음밥. Meron din po tayong kimchi 볶음밥, kimchi fried rice. Kung nakikita nyo po sa mga Korean restaurant na menu, 볶음 ay galing po dito. Doon po siya nanggagaling, yung sa 볶다, 볶음. Tapos itong bap, yan po yung rice. Yung kimchi ito. So yung fried na part, yan po yung 볶음. Ayan. So yung 볶다, to stir fry. Tapos 튀기다, 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 to fry. So, 튀깁니다. 튀겨요. Ganyan po ang conjugation niya. So, ito din, sa 볶다, 볶습니다, or 볶아요. Ganyan po ang conjugations. So, lahat po yan ay present tense po. Naka-present tense po yung mga conjugations na yan. Sige. Iwan ko lang po na lang dyan para makita nyo po. 네, 안녕하세요. Good evening. Pa is like fa. Yung pa is like pa. Pwede po. Yes, yung pa, more of the F sound. Ano po yung difference ng mulgogi at singson? Thank you po, JP. Okay, sige. So, yung mulgogi at singson, parehas po, ibig sabihin ay fish. 'Di ba? Pero ang singson po, buhay pa. Ang singson, buhay. Ang mulgogi, patay. Yung mulgogi na isda, yan po ay nakalabas na po siya sa tubig at patayin na. Kakainin mo na siya. Kasi yung gogi po, yung gogi ay meat. Karne. Meat. So, yung mulgogi, yan po yung meat ng isda. So, yung mulgogi, yan po, yung kakainin mo na isda. Yung singson, yan po ay isda lang. Buhay pa. So, singson is fish. Yung mulgogi, yan po yung meat ng isda. Anong pinagkaiba nila, ma'am? Saan? Which one po? Which one? Pasabi lang po. Ano yung tinutukoy nyo? 식물요. 식물요? 식물 is plants. Wait lang po. 아이고, 왜 어떡해. Okay. Wait lang, may tanong po yung isang classmate nyo po rito, si Lester C. Singmul, itong singmul, ayan, reading rules, nagiging NG yung basa ng K dito dahil sa letter M, singmul. Pero singmul meaning plants po. Singmul. Singmul.
So, pag nakita nyo po yung singmulyo, types of plants ang ibig sabihin nito. Singmulyo. Singmulyo. Ang ryo kasi nanggagaling po siya sa 종류, meaning type. May konting hansa po yan. But anyway, singmulyo, types of plants daw. Pag singmul is plants po. Yan, check ko lang po. Lahat po ba na may batchim biyup is irregular? Hindi po lahat. Hindi po lahat. So, majority po, pag nakita nyo po na may B sa ilalim, majority irregular. Pero meron din po tayong konti na regular pa rin. Kagaya nito. Sorry kung nagde-detour po tayo. Gusto ko lang sagutin yung mga tanong nyo. So, jopta, for example, meaning to be narrow. Jopta. May B po yan. Regular po ito. So, yung conjugation po niya ay nagiging jobayo. Okay? So, yung jopta, narrow, jobayo. Regular po ito. Hindi siya irregular, kagaya ng gupta. Yung gupta, irregular po ito, kaya nagiging guwoyo. Pero itong jopta, nagiging jobayo. Regular po ito. So, irregular yung gupta. Majority po, irregular. Pero may konti na regular po. Mas konti yung regular compared sa irregular na biyup. Yan. Hindi ko po mako-cover lahat yan. Pero now you know. Majority po irregular. Ayan, welcome po. Ranji si, yung tanong nyo po pala is sa bukta at tigida. So, ano yung pagkakaiba daw? Okay. So, yung pagkakaiba po ng bukta tsaka sa tigida, yung tigida, kung kita nyo po, may oil, may mantika. So, dito, i-fry nyo po sa mantika, i-deep fry nyo. So, itong tigida is deep fry. Deep fry. So, yung tigida, deep fry, tapos usually, may batter po yun, kagaya ng tempura. 'Di ba? So, yan po yung ititwigida nyo, yung may batter. Tapos, yung bokta, yan po yung isa-stir fry mo. So, kung nakikita nyo po dito, ito yung malalim siya. Ito. Kung saan niya ititwigida. So, malalim siya. Kasi maraming mantika. Pero dito, pag bukta, usually yung pan lang po. Yun, isa-stir fry mo lang siya. Hindi ganun karami yung mantika. Hindi mo naman i-deep fry. Kaya stir fry din po ang meaning ng bukta. Yan. Ayan, okay. Nasagot ko na po yung tanong ni Ranjishi. Okay. And so, kung covered na po natin, ito, that's all the bases. Okay, 9 PM na po pala. So, last 25 minutes. Sige. So, let's listen sa audio po dito sa dialogue po natin para masanay po kayo sa Korean language. Okay, wait lang. Sorry. Masyadong maliit. Yan. Okay. So, hanapin ko lang yung audio, which is audio 101. Okay. Kunin ko lang po yung audio natin. 대화 2. 푸안 씨, 삼겹살을 좋아해요? 네, 저는 한국 음식 중에서 삼겹살을 제일 좋아해요. 그런데 처음에는 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 그래요? 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많아요. 우리나라에서는 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. 그래서 한국에서 처음 고기를 먹을 때 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요. May kasamang tawa. Ayan. So, yan po ang dialogue po natin. Dialogue number 2 sa chapter 32. So, okay, breakdown natin. So, 투안 씨, 삼겹살을
좋아해요? So, yan. So, yung mga questions po, pag naka-polite po siya or formal, basta pag tumataas po ang tono, question po yan. So, helpful po sa listening part ng EPS topic exam. Pag tumataas ang dulo ng sentence nila, question po si야. 삼겹살을 좋아해요? So, 삼겹살을 좋아해요? yan, so question po. 네, 저는 한국 음식 중에서, so 중에서, ito po ang ibig sabihin ng 중에서, meaning among or out of. So, 한국 음식 중에서. So, sa 한국 음식, nakita nyo naman po ang daming klase. May samgyetang, may 냉면, may 팥죽, may 팥빙수, ang dami. So, pag ginamit nyo po yung 중에서, meaning one out of many option. So, magbibigay ka ng isang category, so 한국 음식. Tapos yung 중에서, among, out of. So, maraming klase kasi ng 한국 음식. So, 중에서, among the 한국 음식, among the many options ng 한국 음식 중에서, so, nakapili siya. 삼겹살을 제일 좋아해요. So, 제일 po, 제일, parehas po siya sa 가장. So, 가장, 제일, ay parehas lang po yung meaning niya, most. Pero itong 제일 po, may isa pang meaning yon, kagaya ng 너무. 'Di ba yung 너무 more of negative kasi may meaning po siya ng masyado, too much. Itong 제일 naman, parehas po siya sa 가장, pero yung 제일 meaning first. So, may meaning po siya ng 제일. So, yung first na among the rest. Yung number one, 제일. So, out of all of the 한국 음식, sa lahat ng Korean food niya, yung number one niya ay yung samgyeopsal. Yan. So, may konting difference lang po yung 제일 na may number one ang ibig sabihin ng 제일. So, yung number one pala niya, yung number one ni Tuan is samgyeopsal. So, samgyeopsal number one, I like. So, 제일 좋아해요. So, I like samgyeopsal the most. 그런데, yung mga 그런데, ito, yung 그런데, 그렇지만, 그래서, yung mga na nagsa-start sa sentence, conjunctions po siya, ang 그런데, meaning opposite idea po. So, ang meaning po ng 그런데, but. Yan po, but. So, sentence connector po ang 그런데. So, dito, since sentence connector po siya, kinoconnect niya si sentence 1. Kinoconnect niya si sentence 1 sa sentence 2, which is yung buong sentence na yan pala. Sorry. So, ito, sentence 1. Ito po, sentence 2. Si 그런데, kinoconnect niya yung dalawa. Yung ibig sabihin ng 그런데, but. So, may opposite idea po tayo. So, opposite meaning, pwedeng isang positive, isang negative. Ganyan po yung opposite. So, 그런데. So, number 1 niya yung samgyeopsal, di ba? Out of all of the Korean food. 그런데, 처음에는, nung first time, 처음에는, 식탁, buong isang word po ito, yung 식탁. So, 식탁, dining table. 식탁에서, so, on the dining table, 에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 신기하다. 신기했어요, meaning, kakaiba, nakakaiba. Yung 신기하다, that's interesting, amazing, nakakaiba yan. 신기하다. So, 신기하다. Wait, checking lang po ng connection. Sana hindi nawala. Okay. So, 식탁에서, in the 식탁, in the dining table, kasi 'di ba sa dining table minsan may grill, nandyan na sa loob ng table, 'di ba? Yung mga samgyeopsal, kung hindi siya portable na grill, yung table mismo may grill. So sa table, 식탁에서, sa table mismo, 식탁에서 고기를 구워서 to cook the meat.
cooking the, grilling the meat, 고기를 구워서 먹는 것, the act of eating, eating, 좀 신기했어요. 좀, a little, a bit. So, 좀 신기했어요. Ito sa bit, surprising. O, pwede din yung translation po ng 신기했어요 is surprising. So, nanibago ako. 신기하다. Parang first time ko makita to, kaya na-amaze ako. 신기하다. 신기했어요. So, na-amaze siya na dun sa 식탁 mismo, nag-grill sila ng meat. So, next part. 그래요. O, lumabas ulit si 그래요. So, na-surprise po siya sa sinabi niya. So, surprised si Gonu shi, sa sinabi ni Tuan shi, kaya, 그래요? Ay, talaga ba? So, na-surprise ka. So, 신기하다. So, 그래요? 한국에서는, in Korea, 한국에서는, 이렇게, like this, 이렇게, like this, 먹는 음식. O yan, nakita nyo na po yung 먹는 음식. The food that we eat. 이렇게 먹는 음식이 많아요. So there is a lot of food. 많아요. 음식. 이렇게 먹는 음식. 이렇게, like this, 먹는, eating, food. So yung mga pagkain, 한국에서는 이렇게 먹는 음식. The food that we eat like this, napakamarami. We have many different types of food that we cook on the table. Pwede din yung translation. Ayun, so, 이렇게 먹는 음식이 많아요. So, there's a lot of food that we eat this way. There's a lot of food that we eat like this. 이렇게, like this. O, last part na po. 우리나라. So, pag nakita nyo po itong 우리나라, meaning my country. Itong yung uri po, our. Ang translation po ng uri, our. Pero pag nara, yung bansa, ikaw lang ba yung may-ari ng bansa mo? Hindi naman, 'di ba? So marami po tayo na Filipino. Case po natin dahil Pilipino po tayo, urinara, yung country natin ay yung Philippines. So kung magsasalita tayo in Korean talking about Philippines, 우리나라는 필리핀입니다. Our country is Philippines. So si Tuan, since foreigner si Tuan, 우리나라 is yung country ni Tuan. Si Tuan po, alam natin, siya yung main character ng libro na to, siya po ay Vietnamese. Kaya dito sa Vietnam, wala po kayong makikita na Vietnam na word dito kasi yung urinara yung tinutukoy nyo na Vietnam. So, siya po kasi yung main character si Tuan. So, Vietnamese, alam natin na Vietnamese siya. Kaya nandito sa translation yung Vietnam. Pero dito sa buong sentence sa paragraph na to, sa conversation, wala kayong makikita na Vietnam kasi yung urinara yung tinutukoy niya. So, for case po natin, sa ating mga Pilipino, urinara, translation po would be Philippines. Sa case po natin, ha? Pag Korean naman ang kausap mo, edi yung urinara sa mga Koreano ay yung Hanguk. Ganyan po gumamit ng urinara. Okay? So, 우리나라에서는, ayan, so delete ko lang po. So, 우리나라에서는, so in our country or in my country, Vietnam, kasi si Tuan nga yung nagsasalita, 우리나라에서는 식탁 위에서, so 식탁 sa ibabaw ng 식탁, ng dining table, 식탁 위에서 직접 meaning in person or by oneself. So, actively, ikaw mismo ang gagawa. 직접. So, personally doing. So, actively, 직접. So, 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. So, 지 않아요. Basta verb, adjective. 지 않아요. Sorry kung ganyan ang spelling, ang handwriting ko. So, 지 않아요, not. So, not verb, adjective. Ang ibig sabihin ng 지 않아요. So, 요리를 하지 않아요. I do not cook. 직접.
So, you do not cook by yourself. So, 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. You don't cook by yourself sa ibabaw ng 식탁. O yun. So, hindi common sa culture ng Vietnam na magluto sa dining table. So, very different po yun, yung culture. So, may cultural implication na po, may cultural meaning na rin yung conversation. So, kaya maganda rin po na may context po kayo about Korean culture kasi you never know po, baka yan po yung lumabas sa listening or sa reading po. May konting culture. So, sa book po, sa EPS Book 1 and 2, may culture pages naman po tungkol sa culture sa Korea. Basahin nyo lang. Okay? Ayan. So, 직접 요리를 하지 않아요. 그래서, ayun. So, may isa pang conjunction tayo. So, sentence connector, 그래서. So, alam po natin ang 그래서, conjunction, sentence connector. Iko-connect niya si sentence 1 at iko-connect niya si sentence 2. So, ang ibig sabihin ng 그래서 is, ito po yung reason, si sentence 1, yung reason. Tapos, yung sentence 2 is result. Kung ano yung magiging result niya. Kasi ang 그래서, therefore, and so. Kaya, ano pa yung translation niya? Ayun. Sorry. Hindi ko na maisip yung translation. Basta, 그래서, sentence 1 is the reason, kaya gagawin niya yung sentence 2. Ito po yung magiging result natin. Okay? So, yan ang purpose ng 그래서, reason, result. So, sentence connector 그래서. So, basahin po. So, dito, 요리를 하지 않아요. 그래서, that's why, therefore, 그래서, 한국에서, in Korea, sa Korea, 처음 고기를 먹을 때, so, 처음, first time. 처음, first time. 고기를 먹을 때, when I eat 고기. So, 고기를 먹을 때, 식탁 위에 불, fire, 불이 있어서 dahil may apoy. 불이 있어서 dahil may apoy, 너무 무서웠어요. 너무, ayan o, 너무, very, di ba? Very. Pero ano ba yung 무서웠어요? Ay, nakakatakot. Uy, 무서워. Oh, scared. Scary, 무서웠어요. Negative ang 무서워요, di ba? Negative po ang 무서웠어요. Kaya 너무 ang gamit. For negative po yan, ang 너무. 너무 무서웠어요. Very, very scary. Wow. So, 너무 무서웠어요. So, dito nga, so sa country ni Tuan, sa ibabaw ng siktak, they do not directly or in person cook. They do not cook like this in person sa 식탁 위에서. That's why, 그래서, when he first came to Korea, 한국에서 처음 고기를 먹을 때, when he first ate 고기, 식탁 위에, above the table, 불 있어서 dahil may apoy. Yung ibabaw ng table, 너무 무서웠어요, natakot ako. Yan. So, dito, yung reason 1, dahil nga hindi sila nagluluto sa Vietnam, sa ibabaw ng table nila, natakot siya kasi may apoy yung dining table. So, yan ang ibig sabihin ng sentence na yan. Okay. Dami nating conjunctions dito. Alright, so naintindihan nyo na po. Okay pa po ba kayo? Self-service. Opo, self-service nga. Good word. So marunong na po kayo mag-conjugate pero hindi nyo po alam kung paano i-translate. Ayun, interpretation lang po yan. Okay, so wala namang questions. So punta na po tayo sa last grammar na po. So finish na sa dialogue, ito yung last grammar natin. So dito, may kailangan po na konting conjugation kay aso, oso, so 문법, grammar number na ito, aso, oso. So, aso, oso,
may dalawang usage po siya. Ang meaning ng aso-oso, usage 1 is because. So, because, verb adjective, tapos may second part. So, because, verb adjective, then second sentence. Yung second usage po, ito po yung ine-explain ng chapter 32. Ang pangalawang usage ng aso-oso is order of action. Meaning, and then, or because VA, I do next action. So, yan po ang meaning ng second usage. So, ang aso-oso, usage number 1, because of verb or adjective, you do second action. Yung number 2, order of action. So, ang translation po niya ay pwedeng and then, or pwede rin po na dahil sa ginawa mo itong action, you will do the next one. So, immediately, pagkatapos mo ng first action, immediately gagawin mo yung next action. Kasi gagawin mo yung next action kasi nga yung first action nagawa mo na. So, may connection pa rin po yung aso-oso sa verb adjective niya dito. Sorry. Ba't ganyan? So, dahil sa verb na ito, kaya gagawin mo yung verb 2. So, connected itong dalawa. So, order of action nga po siya. Order of action. So, hindi lang po because. So, meron din pong order of action. So, dalawa po yung usage niya. Yung aso, oso. So, kung hindi pa kayo familiar kung paano gawing aso, oso, yung mga verbs, meron po akong slide to help you conjugate po. Para sa mga hindi pa familiar. Okay, so dito, wait lang ha. Yeah. So dito, sa present tense polite. So yung mga polite ending po, yan po yung yo. Yo po natin, yung mga may yo. So yung present tense, pag gusto nyo po gawing present tense ang mga verb at adjective nyo, gagawin nating a, o, yo, yo. So, rule number 1, may tatlong rules po tayo dito sa present tense polite. Yung a, o, and yo-yo. Rule number 1, pag ang verb stem natin ay may a or o vowel, ayo ang idadagdag. Example, kada, to go. So, tanggalin lang natin si da. So, sa dictionary form, hindi natin kailangan si da. Useless po siya. Wala siyang meaning sa buhay natin. So, kada, to go. Ayun. So, mag-isa na si da, si ga. So, si verb stem ga, dagdag ng ayo, gaayo. So, dahil sa extra na a, remove. Tanggalin ang extra a. Kasi redundant na po siya, dumoble yung a natin, naging aa. So, kung may aa po kayo, remove a. So, gayo na po siya. 한국에 가요. Go to Korea. So, naka-present tense na po siya. Next po, isa pang example, boda, to see. So, tanggalin si da. Bo na lang po yung natitirang nating verb stem. O verb po siya. O vowel. O vowel. So, O po siya, no? So, O. So, kasama pa rin po siya dito. Dagdag natin yung A. So, bo, ayo. So, bo, ayo. Yung bo, a. Yung O, A vowels po, pag nakita nyo po magkatabi, combine. Wayo. So, itong bo, a, nagiging bua. Ganyan na po siya. Buayo. 영화를 봐요. Watch a movie. Ayan. And then, last example po, jakta. Tanggalin yung da. Naiwan si Jack. So, a vowel pa rin po siya. A vowel pa rin. E di, dagdag ng ayo. Tsagayo po. So, wala na po tayong ibang combine, remove. Wala na. Okay na po ito. So, tsagayo. 옷이 작아요. Clothes is small. Okay, so pag a vowel or o vowel, ang verb stem natin, dagdag ayo. So, a. Yan po yung a rule number 1.
Rule number 2, other vowel verb stem. So, kahit anong vowel pa yan. So, majority, other vowels po, plus oyo. So, using oyo po tayo. Yan, checking lang po. Okay. So, oyo, sorry. So, oyo. For example, masita. So, tanggalin lang ang da, tanggal da. So, natitira na lang po yung masi. So, masi. So, plus oyo. Masi oyo. So, dito, pag i-o, nagiging yo. Nagko-combine po yung i-o, maging yo po siya. So, 마셔요. 맥주를 마셔요. Drink beer. 마셔요. O, ito naman, to eat, 먹다, 먹. Lagyan ng oyo, 먹어요. Okay, finished. Okay na po tayo. 먹어요. 약을 먹어요. Take medicine. So, pag yak, pag gamot, ang gagamitin nyo na verb ay 먹어요. So, take medicine or eat medicine, 약을 먹어요. Then, 주다, last na po. 주다, to give. So, tanggalin si da, yung dictionary form da, ju yung matitira, 주어요. So, 주어, pwede ring i-combine. Yung uo, nagiging wo po siya. So, 줘요. So, 선물을 줘요. Give gift. Okay? So, yan po ang rule number 2, other vowels po. Other vowels na verb stem. Maglalagay po tayo ng oyo. Basta hindi siya a or o. Other vowels, edi oyo na po. Yan yung rule number 2. Last na po siya. Last rule po natin. Ito po yung yo rule. Pero, pwedeng simple lang yung he rule. So, same lang po yan. Yung yo tsaka he. Makikita nyo po. So, dito, pag hada verb po. So, yung mga verbs po natin, pag may hada, hindi po siya kasama sa number 1 rule. Yung rule number 1. Pag hada ang nakita nyo po, hada verb po siya. So, rule number 3 ang susundan. Rule number 3, hada verb plus yoyo or yung hada heyo rule. So, strategy 1, pwede kung gusto nyo po yung mag-conjugate, 2 ways po siya. Way number 1, strategy 1. Ilhada, ilha. So, ito po yung verb stem. Plus yoyo, ilhayoyo. So, ito ang ayo, nagiging e. Kaya, heyo po siya. Ilheyo. So, yung hayo is he combination po. So, hayo, he. Yan ang strategy 1 or way 1. Pag way 2, mas madali. Basta pag hada, replace heyo. Pag nakita nyo po yung hada, heyo agad. So, pwede po. Pinakamadali po itong sundan. Yung way number 2, way 2, strategy number 2. So, hada heyo. Yan lang po tandaan nyo. Hada heyo. So, kung ilhada, ilheyo. So, yung hada, gawin mo lang, heyo. Okay na po kayo. So, ilhada, ilheyo. Parehas naman po siya. So, pwedeng way 1, way 2, basta ilheyo. Hada heyo. 한국에서, in Korea, 한국에서, ilheyo. Work in Korea. Ayan. So, yan ang 3 conjugation rules po natin ng a, o, yo. Yan po. 3 rules, a, o, yo. Yan ang 3 rules po natin. A, o, yo. Right, checking lang po connection. Okay. So, babalik na po tayo sa libro. Since na-explain ko na po sa inyo yung a, o, yo, mas madali nang i-conjugate po yung aso, oso. So, sundan lang po natin yung rule 1, rule 2, Rule 3. Ito si Rule 1, ito si Rule 2, ito si Rule 3. Rule 1, a or o vowel, lagyan ng aso. So, imbis na ayo ang lagyan, ang ilagay dito, aso po siya. So, kada magiging kaso.
Ang 만나다 magiging 만나서. So, si boda, to see, to watch, boda. Ang boda, bo plus aso. Boaso. Boaso. Sorry. Yan. Boaso, boaso. So, ganyan po. So, yung boda, nagiging buwaso. Yan ang rule number 1. So, itong rule number 2, o, u, i, etc. All other vowels po, all other vowels, oso ang ilalagay. So, 찍다, 찍어서. 내리다, 내려서. Pag 마시다, to drink, 마시다, to drink, 마시다. 마시 plus 어서. 마시어서. Itong siyo, nagiging combination po siya. 마셔서. 마셔서. So, ganyan po. Sundan lang po natin yung rule 1, 2, and 3. Yung rule 3 naman, yung hada, madali lang siya eh. Hada, imbis na heyo, heso na lang. Hada, heso. Heso. So, hada, heso. Yori hada, magluto, to cook. Yori heso. So, ang meaning po ng aso-oso, ulit, number 1, because action or because verb. So, because verb action, blank. Number 2, order of action. So, translation niya, and then, tapos, yung gagawin na susunod na action. So, because of verb number 1, I will do verb number 2. Kaya, order of action. So, 9:30 na po, pero basahin ko na lang po yung last examples natin. Zoom in ko lang po. Uy, ba't ganyan? Nasaan yung scroll? Hindi ko ma-scroll. There we go. Yan. Okay. So, dito po, kung nakikita nyo, adjust ko pa. Yan. 오늘 저녁은 밖에 나가서 먹을까요? So, alam niyo na po na yung kayo is suggestion po. 먹을까요? Suggestion. 밖에 나가서 먹을까요? So, 오늘 저녁, this evening, ngayong gabi, 오늘 저녁. 밖에, 밖에, sa labas. 나가서. So, 밖에 나가서 to go out. So, yung 나가다, go out. So, go out. 밖에 나가서 먹을까요? So, dito, para magawa ko yung verb 2, para makagawa ko yung mogo, yung eating, lalabas muna ako yung verb 1. So, yan yung order of action. 밖에 나가서. So, labas muna ako bago ako kakain. 밖에 나가서. Let's go out and then, kain tayo. So, hindi siya kasama sa translation, yung and then. Pero, dito, based lang po sa meaning ng aso-oso, yung so. Ang meaning po niya, order of action. So, lalabas muna ako, tapos kakain. 오늘 저녁은, ngayong gabi, 밖에 나가서, labas kaya tayo, tapos kain? 먹을까요? So, yan po ang 밖에 나가서. Okay? Then, yung response po niya, 아니요. Ay, hindi, wag na. 아니요. 그냥. 그냥 meaning just. Let's just 그냥 집에서 먹어요. Ay, kain na lang tayo sa bahay. 집에서 먹어요. Number 2, next example, 가족들에게 늘 plural po yan. So more than one. So 가족들. So family members, multiple. 가족들에게 선물을 보냈어요. 선물, regalo, 보냈어요. Past tense ng send. So sent. So, 선물을 보냈어요. So, nagbigay ka ba ng regalo sa mga family members mo? Sabi niya, response, 네. Yes, 네. 옷을 사서. So, bumili muna ako ng damit. So, ginawa ko muna tong first action. 오늘 사서. So, I did verb 1 to do verb 2. So, connected po silang dalawa. So, ginawa po yung verb 1 para magawa yung verb 2. So, 옷을 사서
보냈어요. So, I bought the clothes first and then I sent the clothes. 옷을 사서 보냈어요. So, verb 1 muna bago verb 2. I did verb 1, so I can do verb 2. Yan yung so. Order of actions. Yay! So, may konting grammatical explanation pa po rito. Kung okay lang, explain ko lang po. Kasi dito, nalilito yung mga iba. Yung aso, oso versus go. So, dito po kasi, so, relationship between action. So, itong aso, oso na verb, na grammar lesson natin ngayon, at yung go, ang go po, translation din po niya ay end. End din po, end. So, relationship between two actions. So, ito, and then po, relationship between action 1, action 2. So, dito yung aso-oso, ang sabi nga po niya, first and second actions, very closely related. So, closely related, together related po siya. Wala daw restriction kung ano yung naging first verb po, kung ano yung verb 1. So, walang restriction daw po. Pero, dito naman, yung go, it indicates na yung order of two actions, so yung verb 1 at verb 2 niya, is rarely used daw na connected sila. So, rarely used daw na similar or related po yung dalawang verb. Kasi dapat kasi sa aso, oso, dito, dapat may relationship yung verb 1 and verb 2. Kaya nga, ginawa mo yung verb 1, kasi gagawin mo si verb 2. Kaya nga, related po sila. Kasi hindi mo naman gagawin si verb 2 kung wala si verb 1. Yan ang major meaning po ng grammar na ito sa order of action. Pero dito sa go na yan, yung go, itong go, kahit hindi sila related, basta ang meaning niya, tapos ka na sa verb 1. Finished ka na, tapos ka na sa verb 1. So, for example, kumain ka na. After mong kumain, mag-aaral ka na. Ano yung relationship sa kain sa aral? Pwede ka naman mag-aral muna bago kumain. Hindi naman kailangan related yung kain at aral, di ba? So, yung pap, mokku, kain, tapos, 공부해요. Nag-aral ako. 밥을 먹고 공부해요. So, ang meaning po ng go, so verb 1 po natin at verb 2, ang meaning po ng go dito, tapos na ako dito sa verb 1. Finished na ako. Hindi naman related yung kain dun sa studies mo. So, tapos ka lang dito sa first action mo. Finished na ako, 밥을 먹고, tapos na akong kumain, and then mag-aaral na ako. So, hindi nga sila related po. Pero dito, pag ginawa ko pong 밥을 먹어서 공부해요. O for example, ginawa ko po ito, yung oso. Verb 1 natin, tsaka verb 2. So, 밥을 먹어서 공부해요. So, dito, ang meaning po ng oso is, kaya kumain ako ng pagkain kasi mag-aaral na ako. So, para sa'yo, may relationship yung pagkain mo sa aral. Kasi baka naman, wala kang energy. Hindi ka pa kumakain, hindi ka nakakapag-focus sa aral mo, sa gongbu mo, kaya kumain ka muna. So, dito, may relationship siya. So, dito may relationship pag oso ang gamit. Dito, yung go, and then ang translation, pero hindi siya related. Tapos ka lang kumain, tapos mag-aaral ka na, kasi part yan ng schedule mo. Hindi naman sa wala ka ng energy, hindi naman sa ganyan. Basta tapos ka ng kumain, aral ka na. Pero dito, kaya nga kumain ka kasi mag-aaral ka na. Yan ang ibig sabihin ng difference po. Yan ang difference. Yan. And tapos na po tayo. Yay! Sorry ha kung medyo mabigat ang lesson na ito. Yung ibang umalis na. Nakita ko na po. Ang daming umalis. Siguro nahirapan sila sa explanation. Pero sana nag-gets nyo naman po yung explanation ni Sonsing Nim. Baka kulang pa nga po yung 2 hours sa puro grammar lang, no? Okay po. So, good night po sa lahat. Chai-chaya!
네.